May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labanan yan. Hello, pahinga! Hello, pride for blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hola a todos! Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hilal Barasin, 45 years old, isang negosyante at ito ang aking kwentong MX3. Iba yung trabaho namin as overseas Filipino workers dito sa Europa. Doon pumapasok yung benefits ng paggamit ng MX3. Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili niyo to dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Oh, so good. Komeo so tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Komeo so tanghon. Komea Sotanghon. So good! Sotanghon! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa News Trend, Massive Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Desaldrico Ford. Naman si Edniel Paroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radio Henyo sa DZRH. Una sa po ng isang magandang hapon. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang naggamit ng May trabaho paglinggo. May trabaho paglinggo. Meron sa DZRH. Pag-uusapan natin ang mga job opening, tips para mapaganda ang trabaho at mga usapin na makakapagpaganda sa trabaho ng mga Pinoy para sa kanya, sa kanyang pamilya at sa kanyang bayan. Kasama ang inyong ka-workmates, sina Barbie Atienza at Gladys Mabini. May trabaho. Masarap pakinggan, panoorin at i-follow on air at online habang nagtatrabaho o siya trabaho na sa DZRH. May trabaho. May trabaho, kaagapay ninyo sa paghahanap buhay. May trabaho, kaagapay din sa pananagumpay. Kami sumasaludo sa inyong talino, tiyaga at galing. Aming handog sa ating kapwa Pilipino. May trabaho.
Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Nagbabalik po ang inyong programa tuwing linggo ng gabi ng hapon, alas 5 hanggang alas 6 dito po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito po ang May Trabaho at akong inyong katrabaho, workmate Barbie Atienza. Nandito po titimon sa ating programa hanggang sa matapos sa ngalan ng ating partner na si Gladys Mabini na sa kasalukuyan nangingibang bayan pa din na at maraming tinutuklas ng mga bagay-bagay banda dyan sa bansa ng Australia at New Zealand. At hari nawa, well, ang sabi po niya, babalik na siya sa linggo, sa susunod na linggo. Makakasama na natin siya ulit. God willing, of course. Ha? At sana patuloy ang mga biyaya para sa kanya. Pards, ingat-ingat ka dyan. Lagi kang take care of yourself. At huwag mong kakalimutan yung pasalubong. Well, maganda po yung maganda yung karanasan, yung mga pag lumalabas tayo ng bansa. Kung hindi man natin kaya, meron tayong mga limitasyon, hindi tayo nakakabiyahe para sa makapunta sa ibang mga bansa. Alam nyo, samantalayin nyo yung pagkakataon pag merong mga tsansa, merong mga pagkakataon na makalakbay kayo. Hindi kahit hindi sa ibang bayan, kundi dito sa ating bayan mismo. Sa Pilipinas, napakarami natin matutuklas. Talaga naman, pag nakakausap mo yung mga banyaga, yung mga foreigner, yung mga tourist, madami sila na pupunta ng mga lugar na tayo mismo hindi pa natin nararating, wala nga sa imahinasyon natin kung ano nangyayari at ano yung mga lugar na yan. No? Ako nga, hindi pa nga ako nakakaabot doon sa Batanes. Medyo marami ng plano pero puro eroplanong nakakancel. Kasi alam niyo naman, pagka sumama ang panahon dyan daw sa Batanes, may stranded ka dyan. Yung plano mo ng 3 araw, nauuwi sa 1 linggo at 2 linggo. Pero bukod po dyan, talaga daw napakaganda niyang lugar na yan. Parang mayambing mo doon sa mga picturesque. Ano ibig sabihin ng picturesque? Yung magandang ilarawan ng mga lugar sa New Zealand at sa Switzerland, mga ganyan. Pero ako hindi ko pa nararating yan. Madami na tayo napuntahan, pero marami dito sa ating bansa, hindi pa natin napupuntahan. Yung Camiguin Island, yung Siargao, yung Batanes, yung Palawan. Kailangan mapasyalan natin yan. O kung hindi naman, huwag na kayo lalayo. Mga nasa Metro Manila, pumasyal din kayo ng Luneta, ng Intramuros, Manila Zoo. Di ba? Hindi nyo pa napapasyalan yan lalo na pag gaganyan, mga nakalipas sa 2 araw, 3 araw, lumabas ng haring araw at medyo natigilan ng konti yung tuloy-tuloy na pag-ulan. Talaga namang dala ng hanging habagat. Mga nagbabantang bagyo at saka yung habagat. Dito raw sa Metro Manila, ang tawag dyan, hindi na habagat. Ang tawag daw dyan, hadagat. Sa dami ng tubig. At sabi nga ng mga kababayan natin, di bali yung ulan, kaya namin yan. Yung baha, yun ang matindi, yung baha. Pero in fairness, kung napansin niyo yung 3 days ago, pag umulan na malakas, pero tumigil naman, mabilis naman humuhupa yung baha. So medyo something is working or some things are working. Many things are not. Pero sabi nga, meron mga gumagana pero maraming hindi. Sana nga mawala na yung mga rason kung bakit hindi gumagana yung mga sistemang yan. At alam naman natin na sa ilalim niyan yung yung pagnanakaw talaga, yung pagdarambong. Kaya madami tayong investigasyon. Kaya kailangan natin ang problema natin yung AI, yung ayaw isuko. Yung mga may sala, ayaw isuko. Tapos ang lahat ng pansin natin nandun sa AI, ang impeachment. Marami tayong asikasuhin, mga kababayan. Yung ating mga namumuno sa pamahalaan, medyo gising-gising dahil madami tayong problemang hinaharap. At sana naman matulungan natin ang ating mga kababayan, maiwasan yung mga nasasalanta na mga bagay-bagay na hindi dapat sana nararanasan ng ating mga kababayan. Sa hapon pong ito, maganda pag-uusapan natin, nabanggit ko kanina ng AI at madalas pag-usapan natin yan, artificial intelligence. Okay, ano ba ang tawag dyan? Hindi ko alam pero mag-iimbento ko ng salta dyan. Nilikhang katalinuhan. Ayan kinikreate kasi hindi naman natural, pero artificial, pero katalinuhan na ginagamit.
kung saan-saan. At ang ating pong panauhin sa hapong ito, pag-uusapan natin yung bagay-bagay tungkol sa AI. Yung palang AI sa lahat ng bahagi ng ating kabuhayan may relevance or pwedeng magamit yung artificial intelligence. Ang kasama po natin mga kaibigan ay walang iba kung hindi ang nag-umpisa, nagsimula at siya rin na namumuno nung isang kilusan, ang tawag ay AHEAD Education. AHEAD, yung nangunguna. Ika nga, isang kaibigan po natin na I'm glad na nandito po, napaunlakan niya ang ating papalatuntunan para pag-usapan natin yung mga paksang ito. Siya po ay naging bahagi or naging nakaambag sa pagpapalakas ng supplementary education sa bansa. Ano ba yung supplementary? Yung karagdagang kaalaman sa mga estudyante natin. Ipinakita niya maaaring pagbayuin at ang kahusayan ng edukasyon at pagkakaroon ng positibong epekto nito sa lipunan. She is an advocate of advancement of education among our youth in the country. Welcome po sa ating programa ang ating kaibigan, Miss Rosana, si Madam Rosana Lienado. Ayan, magandang hapon sa iyo, Rosana. Pakipindot lang yung green button. There you go. Sige, magandang hapon sa iyo. Good afternoon, Sir Barbie. I'm so happy na nandito ako ngayon, na naimbita mo naman ako rito. Thank you very much. Oo, at maganda yung pag-usapan natin yung bagay-bagay na to. Dahil everybody is talking about it, AI. Ang tanong nga ng mga iba, may kinalaman ba sa akin yan? Yan ba'y magbibigay ng pagkain sa aking hapag? Yan ba'y magpapahusay ng aking negosyo? Nalaman ko na bumulong sa akin, ito daw si Rosana, may kaalaman nung kung paano magagamit yung AI sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pero bago tayo mag-dive in doon sa ating usapin tungkol sa AI sa pang-araw-araw, kasama si Madam Rosana, mag-break muna tayo para mamaya tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Norman, magbe-break muna tayo. Magbabalik po ang May Trabaho, wag po kayo alis. Napakaganda po nito at magagamit ninyo yung mga kaalaman na mapupulot nyo sa ating talakayan sa hapong ito. 22 minuto makalipas ang alas 5, magbabalik ang May Trabaho. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Lipton, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Check na raw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang Alright, nagbabalik po natin sa programang May Trabaho at babatiin lang po natin ang ating mga kaibigan, si Francisco Antonio Ramirez. Boss, ang ating pusuke, taga Talavera, Nueva Ecija, lagi nating kakasama yan tuwing linggo. Si Randy Santisas, nakikinig din. Maraming salamat sa iyo, Randy. Angelo Redaha, oy, happy Sunday ng gabi. Lodi daw. Oo, wala pa si Ma'am Gladys. Babalik na yan, huwag ka magalala. At saka si Alexander Anlo Hidalgo. Oh, yan, mula naman sa Butuan City. Sa kasalukuyan daw nakikinig sila, nanonood sila at nagsiswimming sa Butuan City. O balita ko dyan sa bandang Mindanao, wala namang ulan, maaraw daw dyan. May kaibigan akong kasama ko nung isang linggo, tiga CDO. Sabi niya, ay, dito ulan ng ulan, doon wala. Maaraw doon sa amin. Alright, at siyempre, ingat po kayo sa paglalangoy dyan at sana enjoy kayo mabuti dyan. At ang ating pong kasama, by the way, yung Friday po, holiday, walang trabaho. Pero sana hindi natin nakalimutan kung bakit tayo nagkakaroon ng holiday, no? Yun po yung araw ng paggunita natin nung kamatayan ng ating dating senador Ninoy Aquino, August 21, no? So, at least yun po pinapaalala natin, every time may holiday, wag lang bakasyon tayo ng bakasyon, swimming tayo ng swimming. Hindi naman natin nalintana kung ano yung reason for the holiday. O kailangan yun, pinapaalala natin lagi. Balikan natin ang ating panahon, Rosana Llenado ng AED Education. Siya po nagtatag nito. Rosana, ano ba itong sinumulan mo to? Kwento mo nga sa amin, what is AED Education? Ang AHED po ay 31 years old na ngayon. 31? Okay. And kami po ay ang nangunguna talaga dito sa Pilipinas na review center for UP, Ateneo, LaSalle, and UST College Entrance Exams. Meaning yung mga bata na nag-graduate ng senior high, bago sila mag-exam, mag-entrance exam, mga UPCAT, meron review center. Yun sa inyo. Okay. Kamusta naman ang lagay nila pagka dumadaan sa inyo? Madaming ibang review centers, no? Marami pong ibang review centers, pero yung mga nabalitaan ko po, halimbawa sa UP, kami raw po yung pinakamaraming na papadala sa UP. And I'm very happy to... yung passing rate. Yes, yes. Kami po yung... I'm very happy to tell you na
tuwing may makikilala akong doktor, halimbawa nagpapa-check up lang kami, tatanong ko, nag-review ka ba ng AHED? Tapos sabi niya, oo. Nakakatawa. At dumaan sa inyo. Nakakatawa di ba po. na malaki yung sense of accomplishment pag yung estudyante nang galing sa inyo, tapos nakapasa, tapos naging doktor na ngayon or abogado. Nakakatuwa talaga. Ang sarap po sa feeling talaga na. Pero anong unique sa AHED? Kasi sabi nga natin, madaming review center. Anong kakaiba doon sa AHED? Kami lang po dati yung nagfo-focus sa UP. Kasi dati merong college entrance exams lang. Kahit ano lang po yun, parang generic review. Oo, general. Tapos pero meron UPCAT review, di ba? Meron ganyan, di ba? Yes. Kami po yung unang nag-UPCAT review, tapos nag-Ateneo review. Iba-iba po kasi yung exams nila eh. Actually po, for so long, UP Ateneo Lasal review lang kami. Tapos nung sabi namin, kailangan na yata natin mag-UST review kasi ang daming demand sa amin na mag-UST review. Tapos ang pinagdadasal ko sana po, pareho na lang yung yung exam ng UST sa kahit sa UP, sa Ateneo Lasal, kahit alin doon sa mga yon, para hindi na kami gagawa ng mas maraming materials uli. Yung review materials po, iba na naman. Yung review program na ginagawa ninyo, akma doon sa mga na binibigay na exam. Hindi naman yan. Kasi kuminsan tawag doon, hindi ba tinatawag doon leakage? Hindi naman hindi po. Naman leak. Very strict kami na masabi na hindi kami ganon. Oo. Ayaw namin ng maging, di ba, cheating center. Pero pag nag-design kayo ng programa for the review, saan yung binabase? Doon sa actual exam po. Pero halimbawa po, 1+1 yung sa test. Sa exam? Ang ginagawa namin, halimbawa 1+3+5. Iba yung actual na na questions. Okay, and sabi nyo nga na mataas yung inyong passing rate. Kami po yung pinakamataas. Meron kayong percentage yan? 85%. 85%. Okay. Versus the national passing rate of 10%. Oo. Pero yung mga review program na yan bago mag-exam, pareho din sa review, sa law, sa bar, sa board, di ba? May bayad yan, no? Opo. Yung sa AHED, may bayad din yan. Magkano ba yan? Sa amin po, masyadong mahal. Kasi ang mga teachers naman namin, cum laude, magna cum laude, summa cum laude lang, ng UP Ateneo lang. Highly paid. Ganun lang. Tapos pinaghihirapan talaga namin yung mga materials namin. Yung mga review materials na tumama. Kasi kung magre-review lang at wala namang mali naman connection yung doon sa exam, diba po? Sayang lang. Halimbawa, 10 lang po yung ilalabas na algebra questions. Yun lang yung i-review namin, hindi lahat ng 50 topics na inaaral sa school. So magastos talaga yung paggawa ng form ng system, no? Tapos pag-recruit ng mga teachers and pag-train sa kanila, pag-retain sa kanila, tapos yung program itself, i-mount namin. Ano ba, pag-review center, meron ding nagtuturo muna yung teacher bago magkaroon ng practice exam, ganun ba? Yes. Actually, ang style po namin, bibigyan muna namin sila ng practice test to show them na hindi mo pa alam lahat yan. Kasi minsan, evaluation. Feeling nila, alam na nila, madali lang yan at naaral na namin yan. Tapos nakikita nila yung scores nila, ay, hindi ko pala alam. So that's when they are more open. Parang open to learning. Okay. Diba? Pero give us an idea. Pagka ganun, kunyari, meron akong anak na mag-graduate, mag-grade 12, and I want mag-prepare siya, mag-exam, magkano inaabot yan? For example po, sa UP pa lang, 12,000 na. 12,000. Tapos sa Ateneo pa, Lasal pa. Pero meron po kaming program na gano'ng katagal yun? Parang 2 weeks po sa UP, at UP Ateneo Lasal, mga 1.5 months. Matagal din pala, no? Hindi po kaya ng normal na mga kababayan natin. Pero kaya nga rin po yung anak ko po, may kambal po akong anak like you. Okay. Diba po, anak niyo? Alam mo, ha? Ilang taon na po yung anak niyo? Malaki na, mga nanay na nga yung isa eh. Yung anak ko po, 31 years old. About the same age? Panganay po sila, nakambal na lalaki. Magkamukha. Tapos nung tutulungan na po nila ako sa AHED, nag-take over sila sa AHED, sabi nila agad sa akin, Ma'am, how do we give scholarships ng marami? Tapos sabi ko, naku po, Diyos ko po, hindi naman natin kaya yan. Hindi naman, hindi porket mahal kasi po yung review namin,
ibig sabihin kinikita namin lahat yon. 10% lang po yung kita namin Yung doon. Kasi margin. mataas yung value Yung na cost. binibigay namin Hindi Oo. katulad ng halimbawa, kung hindi naman maganda yung review, syempre, mas mataas yung kita mo doon. Pero yung sa amin, hindi kami pwede magbigay ng maraming review talaga na free. Kasi hindi kayo nag-shortcut on Talagang- resources. Oo eh. Okay. Pati nga po yung sabi nga namin tinutulungan namin. Kasi kanina nabanggit niyo yung AI na yung tungkol sa yung mga leaders po natin ngayon. Pati yun po, ginagawa namin yan yung tinuturuan namin sa kanila, kailangan pagpili nyo ng course yung mapapakinabangan naman ng mundo para makatulong kayo sa pamilya nyo, sa community, sa world. Parang ganon. Purpose-driven. Okay. So, ngayon po, nung sabi nila na kailangan namin magkaroon ng mga scholarships, mamaya dahil nagkakaroon na kami ng clash dahil hindi kaya nung ahead. Nagtayo na kami ng bagong organization na pang ganun lang talaga. Para sa mga hindi makaya yung tuition. Yung marginalized. So sobrang mura po, 5,000 na lang. 5,000 na lang po yung review. Tapos sabi namin, pero hindi ba nagsasuffer yung quality nun? Same teachers ng ahead. Same teachers? Same materials. Okay. Same po yung system. Ang iba po talagang paramihan na lang ng mag-a-attend sa online. Kaya na namin online kahit marami. Online kaya na lang. namin marami. Diba? Kahit 100 kayo dyan, pwede. yung regular program, face-to-face? Up to 40 people lang. Okay. Tapos may face-to-face, meron ring online. Depende kasi marami po kami. Taga-abroad pa yung nagre-review. Fundamentally, may tanong dyan. Sabi nga, para pag nag-exam kasi yun, parang pinaka-screening Hindi ba't yung screening na yan, ang sinusukat dyan yung nalaman mo, natutunan mo during your education. I mean, okay, kinder to grade 12. Yung mga pinag-aralan mo yan yung sinusukat doon sa entrance exam. So, bakit kailangan mag-review? That's the misconception. Yun po, dito po tayo nagkakamali, no? Kaya nga po, yung ibang review center, ganun ang ginagawa. Kaya ang dami-dami nilang libro or ang dami-dami nilang time na magturo sa mga bata kasi lahat tinuturo nila. Sabi ko nga po kanina, kung 50 topics ang Hindi algebra, focused. lahat yung 50 topics na ituturo nila. Yung kami, kung ano lalabas. So hindi focus nga. Hindi po kayang i-review yung bata. Tama yan alam mo, nasa college ako, yun ang di ba sabi nga, bago ka mag-exam, magdadasal ka Ang dasal mo naman, hindi mo naman sabihin kay Lord, papasahin mo ako, di ba? Ang tanong mo lang kay Lord, sana yung mga napag-aralan ko lumabas sa test. Yung answered prayer yun Napunta ka doon, lahat ng pinag-aralan ko lumabas. Buti lang yung hindi ko napag-aralan, wala dyan. Parang gano'n yung review, nakafocus doon sa more likely na lalabas. Hindi sayang yung oras nila, hindi na sila malilito sa ibang topics na hindi naman nila kailangan. Diba? Although, ordinarily, pwede rin na graduate ka ng grade 12 at hindi ka nag-review. Pwede rin. Pwede rin. Pero, alam nyo po, yung mga estudyante namin na yung iba, hindi nasa valedictorian level, mas natatalo nila. Yung iba, marami pong valedictorian na hindi nakakapasa. Marami po talaga. Ang problema dyan, Rosana, sabi mo nga, hindi yan mura. So yung mga kababayan natin na medyo financially challenged, marginalized, yung mga nasa public schools, mga state high schools, hindi makaka-enroll dyan. Opo. Kahit na sabihin mo yung 5,000, minsan hindi kaya, di ba po? Kaya po kami naman, doon na po pumasok yung scholarship na gusto ng mga anak ko na libre na ngayon kung ikaw ay student leader at mataas ang grades mo. Yun ang qualifier. Opo. Kasi alam nyo kung bakit student leader. Gusto namin makapasok sila sa magandang school at makagraduate at sana maging leader din sila ng country. Yes. Sana maka-generate kami ng new leaders na magagaling at okay yung values. Okay. Sabi naman ng iba, bakit nyo pinipili yung matalino? Hindi na nga kailangan mag-review niyan. Kami mga medyo wardi-wardi ang kailangan namin ng tulong. Siyempre, gusto rin namin yung mataas yung potential maka-help at mag-succeed. Kasi gastos din to Yun ang payback.
yung makalingkod sila sa Kaya bayan. talagang mas marami yung ano namin na kailangan tumulong ka sa bayan, kailangan maging maayos kang citizen. Correct. Maisip mo naman kung paano. Bubukas talaga namin yung isip nila. Okay. Alam nyo po, ano rin ako student leader din ako, makabayan din ako sa UP Los Baños po ako. Maganda Alam yung nyo makatulong sa pagunlad ng bansa sa darating na panahon. Importante yan dahil kuminsan madami nang nakakalimot, no? Dahil sa mga bagay-bagay na nasa environment natin, sa kapaligiran natin. Ito, isa na lang, technology. Di ba? Yung access natin sa online. Ngayon nga, pinag-usapan natin AI. Minsan yung mga kabataan, imbis na nakakabuti, yun na nakakapagligaw ng landas. Nalilihis yung mga prioridad. Ngayon nga, dami natin mga kaso ng mga lost values, no? Parang lost focus. Yung, alam mo naman, yung mga insidente ng mga karahasan, ng mga pamamaril. Ngayon, binibigay na attribute yan dyan sa influensya ng online, di ba? Paano bang pwedeng gawin dyan? Dahil kayo rin yung sa ahead, you're also focused doon sa artificial intelligence on how it's used in education, in training, in jobs, in the house. Ano bang mangyayari dyan? Paano ba dapat i-manage yan? Okay. Hindi naman po yung ahead ang nangunguna sa AI. Ako lang po yun kasi alam nyo po pa-retire na rin ako. Tapos pinapasa ko na sa mga anak ko sana yung ahead. Tapos nung lumabas yung AI, parang wow, ang dami na natin magagawa nito with AI. Kasi mabilis. Ang dami po. Kaya lang ako ay nag-advocate ng ethical use of AI. How is that? Yan gusto ko malaman. Diba? Kuminsan, meron tayong mga writer, for example, dahil sa AI, kuminsan tinatamad na. Bibigay lang ng idea, hayaan niya yung AI na sumulat, hindi na siya talaga nagsusulat. Di ba? I don't think, parang tingin ko lang may mali doon eh. Okay, sige, tell us about that. Very tempting po kasi ang ganda-ganda naman ng mga sinabi ng AI. Parang tama lahat ng grammar, tama lahat ng mga Sabi sinabi. nga ng writer, mas magaling mag-English sa akin to eh. Kaya parang very tempting na sila na nga lang gumawa, AI na lang ang gumawa. Pero actually, kinokopya lang ng AI yon sa ibang mga nasulat na before. So hindi ka gumagawa ng something, nangungopya ka lang. Ang mabigat doon, may sinusulat yung AI na lihis doon sa iniisip mo. Sa, kunyari, writer, di ba? Kung may opinion. Iba naman yung sinulat ng AI doon sa opinion mo. Kaya lang, tinatamad ka na, yun na rin ang papasa mo, lalabas mo, di ba? Yun sinasabi ko, medyo may level ng irresponsibility doon. So, what's the right way of using AI? Dapat yung AI kasi will just help us. Marami siyang help na pwedeng gawin. Pero dapat talaga maalala mo na ikaw talaga yung may-ari ng material na gagawin mo. Tool siya. At yes, dapat papatulong ka lang. Hindi naman siya na yung gagawa lahat, no? Although very tempting, at saka talaga nakakatipid ng time mo. You have to own it, control it. To make it fast. Yes. Huwag kang magpapakontrol sa AI. May nagsabi sa akin yung AI daw is only good for those that are matters that have certainties. Yung mga check ng gano'n, yung mga fixed science, fixed math. Pero minsan mali pa rin siya eh. Mali pa rin. Minsan mali. Mali pa rin yung assumptions. Kasi hindi pa ganun ka-mature yung AI. So at the end, kailangan i-check mo rin. I-check mo rin talaga. Gagamitan mo pa rin ang utak mo. Hindi mo pa rin pwedeng pagbigyan na siya na lang. At saka kung nag-submit ka, obvious na hindi ka gawa. Alam na rin siguro ngayon ng mga writers natin yan. Sinubukan lang nila dati. Nag-viral doon yung nagdadasal. Ang ganda nung dasal niya. Tapos sa uli, please make proper adjustments as you see fit. Bistado. Binasa. Pati yung binasa. Okay, na-apply ang AI in a right way sa iba-ibang aspeto ng buhay. Like? Maski sa pag-aral. Alam niyo po, for a long time, hindi rin pumapayag yung mga schools na gumamit ng AI yung mga estudyante. Bawal? Bawal. For a long time. Pero ngayon po, unti-unti na rin bumubukas yung idea or nag-open na yung mga schools na, sige na, gumamit na kayo AI. For me, noon, sinasabi ko sa mga teachers and principals, since we have been training teachers and principals din po pala for free since 2002 under our brands LESM and TESA. So, ang sinasabi ko po, pabayaan nyo kasi pagka-graduate niyan, ini-expect nung mga
negosyante na mag-hire sa kanila Na marunong. they also know AI kasi Oo. pampatipid yun for mga negosyo. Nakakatipid sila pag mabilis yung production. Actually, efficiency, no? But you don't make it think for you. Yes. Oo, But halimbawa, yung trabaho talaga ng 3 tao, pwedeng 1 tao na lang, kontrolin na lang niya yung AI Or niya. magagawa mo ng mas maiksing panahon. Yes. Oo. Kaya nga, 1 tao na lang for 3 Terrific, to... Depende kung gamit mo, maski 5, di ba? Ako lang, kailan lang ako natuto yung mga Gemini at saka yung mga co-pilot, yung paggawa ng poster. Mahilig kasi ako gumawa ng mga poster. Dati, PowerPoint lang eh. At tapos natawag ako ng graphic artist, pakigawa nga to, no? Naabot ng linggo dahil minsan busy rin yung tao eh. Matagal. Ngayon, naku, 2 minutes. 2 minutes. Meron ka ng ganda, oh. Sabi ko, ako ba gumawa niyan? Hindi Diba, siya. hindi naman masama na gumawa ka ng ganun, di ba? Hindi naman But, masama. sa pagkatapos nun, kailangan mo i-check. Kung tama Kasi ba? minsan mali yung sinasabi. Di ba? Tapos yung mukha ng tao, Iba na. hindi ka mukha. Di ba? Kailangan re-reviewin mo rin, ititweak mo rin. Sa edukasyon, nagagamit yan. Sa trabaho, sabi nga, Yes. para bumilis yung iyong results. Sa household ba, nagagamit din yan? Yes, nako, actually nga po, ako ay isa sa member ng She Loves Data. And She Loves Data. yes, it's an international organization for women para makaturo sa mga babaeng iba na gumamit ng data at saka ng AI ngayon. Mas nagfo-focus na po siya sa AI ngayon, hindi lang nagbago And ng how pangalan. does it help? For example? By training po. Training. So ako, graduate din po ako ng training ng kanilang AI training. Concrete, ma'am. Kunyari sa household, paano yung housewife nagagamit Opo. niya yung AI? Ang dami. Mas nahuhuli niya ba yung asawa niya? Sa nung 2021 pa lang, bagong-bago pa yung AI, ang ginagawa ko po, yung anak ko yung anak kong isa hindi kumakain ng chicken, yung anak kong isa kumakain ng ganto, bawal tong sa kabilang anak kong ganto, may diabetes to, merong gumawa ka ng menu for 1 month. Nakagawa po ako ng 1 year. Hindi pwede pa ulit-ulit kailangan puro fresh. Bawal yung Pinaprompt mo lang yun. prompt mo lang, tapos Galing, gagawin siya. Pwede nga naman. Diba? Ang dali-dali na, hindi katulad before na ano ba kakainin namin. Pati nga po yung maski halimbawa gusto mong puro order na lang. Pwede Yung din. tawag dyan, yan yung home management. Hindi ka lang housewife, home manager ka. And as a home manager, you can use AI to make your job more efficient. Sige, pag-usapan pa natin yung mga iba't ibang pwedeng application ng AI. Baka hindi nyo na-realize, yung mga kikinig sa atin, magagamit yung AI sa iba't ibang aspeto ng buhay ninyo. Ito, pakinggan natin si Rosana. Madami pa tong kwento. Magbabalik po tayo. Huwag kayong alis. Nandito pa rin po tayo sa DZRH. 47 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Ito po ang May Trabaho. Number Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw! Calefabcon, amoy nakaka-joyful.
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawal pananagutan, ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa happening match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Gisandrico Ford. Naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Alright, nagbabalik po tayo sa ating programa May Trabaho. Alexander Hidalgo at si Kapanalig. O yan, o. Yan, sabi nila sa Olongapo City. At saka si Tracy Molina, Morby Armac. Oy, kaibigan ko to. Si Amak.
Si Sher Roque, magandang hapon sa iyo mula sa Caloocan City. O yan wala nang ulan but pwede nang lakwatsa. Ang ating kausap po natin dito sa ating programa, ang ating kaibigan Rosana Llanado ng AHED Education. Kanina pinag-usapan namin bago mag-break yung AI, no? Yung pala yung AI nagagamit sa iba't ibang aspeto ng buhay natin. Ang maganda yung example niya kanina bago na mag-break. Kahit yung mga may bahay, yung mga home engineers o home managers, kayong mga housewife, pwede nyo palang gamitin yun. Isang example niya, gagawa kayo ng menu for 1 month para sa inyong mga anak para hindi pa ulit-ulit. Okay, sa amin, sa bahay namin, hindi ako makain ng baboy tsaka karne. So ano magandang menu for 1 month ng gumagamit lang ng chicken or fish o artificial intelligence pala yun. At voice command, madalas yan, di ba? Magbibigay ka ng prompting. Ano pa? Sige, kwento mo sa amin, Rosana, ano pang mga application na pwedeng paggamitan yan? Actually, matagal na rin naman natin ginagamit yan. Halimbawa, kung nanonood ka ng Netflix, nagre-recommend yung Netflix ng similar papanoorin movie. mo. Mga ganun, di ba? Oo, or Spotify, nagre-recommend siya. Hindi parang pare-pareho to all of us. Or kung mag-google ka, nagre-recommend din siya. Hindi yung parang wala lang. Ganun din napansin ko. Hindi ko alam yun. Until sinabi sa akin ng kaibigan, yung YouTube, pag nagkakaraoke ako, nag-video okay. At sabi ko, bakit lahat ng mga gusto kong kanta lumalabas? Sabi niya, AI yan. Sabi niya. Alam niya kung ano yung mga gusto mong kanta. Talaga talaga. Amazing, di ba? Amazing. Pati yung ways. So it's really part of our lives. Part na talaga. Kahit na hindi natin alam, di ba? Sasakay tayo ng Grab or kung saan pupunta yung, di ba yung dadaanan, Waze or Waze, Google Maps. At It's least, AI also minsan nag-argue kami ng driver ko dyan. Sir, mas maganda rito. Sabi ko, alam mo yung hula mo, kutob mo lang yan. Ito gumagamit ng science, yung AI. That's AI, di ba? So, sundin na muna natin to. Parang ganyan, di ba? Pero, meron ding nakakatakot dyan. Ang long-standing fear natin dyan, AI will take over men in our jobs, in our lives. How true is this? Ako rin po, takot dun. I think, marami rin takot. Kaya ako paglagay AI, naglalagay ako ng please, tsaka thank you. Para baka dumating yung panahon sila mag-take over, at least kaibigan ko sila. Pero daw, pag dinadagdagan mo ng mga ganon, nakakagastos ka ng unnecessarily. Ng water, energy, ng AI. What do you mean? Bakit? Paano yun? Parang, narinig ko ba, 1 teaspoon ba yun? Pagka gumamit ka ng please, kasi it's unnecessary naman. Oo. Kung ang dami-dami mo sinabi doon sa AI, wala naman siyang emotion, no? The more that you talk to them, AI as a person, paulit-ulit. Kaya ngayon meron na mga prompting talaga na maganda para hindi na paulit-ulit. Kasi nga nadadagdagan yung use niya, yung kailangan niya ng more energy, like electricity and water. Diba? So, talaga? Wow, malalim-lalim yan, ha? Maski na gusto mo silang maging friends later on. So, parang yan, parang nung days of old, parang messenger. Hanap ka ng paraan para makipag-usap sa kanila na maiksi. Parang yung Telegram, diba? Telegram, diba? Kailangan paiklian. Hindi mo na maintindihan, diba? Less words. Okay. Hindi ko. Maganda yun, ha? Pero may scientific basis yun, ha? Yes. Okay. Saan pa pwedeng gamitin? Sports? Yes. Paano mo maprepredict kung sino man nanalo para pag nagbe-bet ka? Ganun ba? Pati, kaya pala yung online gambling, no? Or halimbawa, gusto mong athlete ka, paano ko pa mapapalakas? Or pwede ko bang, halimbawa, si Alex Ayala, diba? Napakasikat, kinikilig ako sa kanya. Lahat tayo. Sabi ko nga, nagtatanong siya, sino daw pwedeng tumalo kay Sarah sa 2028? Alex Ayala. Yes! Kaya lang underage. Okay. Pwede na niyang sabihin doon sa AI na, analyze mo nga itong game nung kalaban ko against my game. Di ba? Okay. Parang, wow, ang tindi naman nun. So, pwede ka mag-commentary based on that? Yes. Mga statistics na labas, di ba? Okay, pero what do you have to watch out for? We don't want AI to control our lives. Yes, we want it to assist us, tama? Yes. I think inevitably in the future, I don't know lang kung kailan yun,
someday, mangyayari na yung mga napapanood natin sa movies na they will take over, 'di ba? Pero ngayon, I think na yung mga leaders naman ng AI, they are also trying to control it. Use it responsibly. Well, hopefully, pero ibig sabihin, they are also aware na pwedeng mangyari yun, na mag-take over nga talaga AI. In fact, yung Claude at saka yung Claude and ano pa nga ba yung isa? Sino nga yung isa? Merong mga AI na under testing, kumakawala na sila doon sa kanilang mga hanggang dito ka lang sabi nung rules, diba? Kumakawala sila. Sinasabi. But you can set the rules for them, di ba? Yes, ito lang yung gusto ko. Yes. Diba? And mismo yung producer or yung may-ari ng AI na yon, sinabi niya hanggang dito ka lang pero lumalabas pa rin sila. May matigas din ang ulo. So, therefore, it shows na in the future, we cannot do anything. So what do you do? You can't do anything about it? Tayo mismo, we cannot do anything. Talaga? Pero Sir Barbie, nung bata pa ako, so excited ako na sana, sabi ko, maabutan ko naman yung AI. Baka mamaya mamatay ako, hindi ko makita na may robot na But it's here now. It's here now. So I'm happy and excited Very na real. nandyan, diba? Pero kung yung mamamatay tayo dahil sa kanila, yun, isang problema yun. I always thought, maybe it's easier said than done. Pero laging sinasabi ang AI, just like other digital facilities, they're tools. Yes, and like tools are fire or knife. Tools are only as good as how you use it. Yes. Di ba? At tapos sabi nga sa akin ng isang kasama ko naman, sabi nga, do not let it control you. You control it. Yes, let it serve your purpose. Don't let it be your master. Yeah, maybe easier said than that. Pero anong comment mo dyan? Sabit to sa akin ni Nicolo Parang yung knife, it can kill, but it also can help you prepare food for your family. Tama. Diba? Yung fire, diba? Pwedeng masunog yung bahay mo, pero kailangan mo. Wildfire siya na maraming nasusunog, but very necessary. Kailangan for cooking, for so many things, diba? How about yung computer? Diba? Pwede rin siyang mang-scam ng tao. Depends on how it's used. Yun. Kaya sana sa mabuting kamay na lang mapunta yung AI, no? Kasi otherwise talagang deads tayo dito. Okay. We're running out of time, Rosana. Ano ba mapapayo mo sa ating mga tagapakinig tungkol sa technology, sa AI, at saka yung ating ahead review program? Ang gusto ko sanang kausapin dito yung mga estudyante. No, at saka yung mga parents, maybe may makuha rin sila na yung mga estudyante, it's there and you should be excited to use it, but remember na hindi mapapalitan ng utak mo yung AI, hindi mapapatakbo ng AI yung utak mo. Therefore, or ng buhay mo. Yes. Therefore, you have to exercise your brain habang nasa school ka. Kasi porket nandiyan yung AI, gamit ka lang ng gamit ng AI, kala mo hindi ka nabobobo doon. Or natututo ka ba kapag gumagamit ka ng AI? So, gusto ko sana yung mga parents and teachers would remind the students lagi na you're here to study. It's time to study to prepare for your future. Pa rin kayo. Diba? So, use AI but dapat tandaan mo na ginagamit mo dapat yung utak mo. Use it lang for support and not for thinking, Tama. Don't depend on it. Yes. Okay. Sabi nga na, your brain is there. If you don't use it, you lose it. Kaya pag hindi mo ginagamit yung utak mo, mabobobo ka. Talagang mabobobo ka and you don't want that. Kung asa ka ng asa sa AI, yan ang problema. Rosana, I'd like to thank you for joining us in the show today, and I wish you more success in what you're doing. Malaking bagay yan sa ating lipunan, sa ating mga kabataan, at sana'y lumawig pa yung ginagawa nyo sa AHED at sa pagturo din ng wastong paggamit ng teknolohiya para sa kaunlad ng bayan. Thank you very much, and sana magbalik ka rito minsan pag talaga po. May mga balita pa tayo. May babatiin ka ba? Binabati ko po lahat ng mga teachers and principals. Please padala nyo sa amin yung magagaling yung mga estudyante na pwede naming turuan for free. Sabi mo, yung mga mayor din, di ba? Tawagan yung mga mayor naman, padala nyo naman sa amin yung mga estudyante nyo na gusto nyong matuto para makapasok sila sa PUP, UP, sila magbabayad. Sa state universities. Hindi po. Pero kung gusto nila kami bayaran, pwede rin. Pwede rin. Pag-usapan natin yan. Thank you so Maraming much. salamat, Rosana Llanado, na
ahead education. At yun po ang ating mensahe sa hapong ito. Tayo pong mismong namumuno at nanguna sa ating landas na tatake ng ating buhay. Hindi po tayo pwede magpakontrol sa teknolohiya, sa AI. Kailangan po yan mga kasangkapan, mga gamit na binigay sa atin para gamitin natin na bumuti pa yung ating mga gawain at hindi para tayo umasa sa kanila ng lubusan. Manggagawang Pilipino, nasa husay at galing mo ang tunay na tagumpay ng sambayan ng Pilipinas. Pagibayuin mo, pag-usayan mo, pero sa pagsisikap mo, huwag kakalimutan manalangin. Lagi po tayo magdadasal sa Panginoon Diyos. Ito po ang inyong workmate, Barbie Atienza, sa ngalan po ng aking partner na si Gladys Mabini, malapit nang bumalik. Hanggang sa muling pagkikita natin, ingat and God bless you. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May